Ito na po, yung hari ng Walk of Shame. Hari ng Walk of Hari Shame siya talaga. sa Tanawan, Batangas. Mayor Tony Halili. Exclusive po. One-on-one interview ng inyo pong lingkod. Ito na. Mayor, may dalawang balita, bad news and good news para sa inyo. Ang bad news, yung CHR ay magsasampa na ng kaso sa inyo, ihain sa DILG. Maimbestigahan na kayo. But the good news is, nakakuha kayo ng suporta mula sa incoming president kay Mayor Digong. Reaction, Mayor? Mixed emotion. No? Okay. Of course, sabi ko nga sa CHR, gawin nila yung trabaho nila kasi yun ang talagang trabaho nila. No? Okay. At ako naman, sana pabayaan na lang muna nila akong gawin ko rin yung trabaho ko. More or less, alam ko naman talaga kung ano yung ang tanawan. Hindi naman pumwede na yung conventional and traditional ways. Okay. Patuloy yung ang pagkakaroon ng problema sa drugs. No? Ginawa na natin lahat. Sinubukan na natin lahat. Pero ang nangyayari... Pag sinabi nyo sinubukan na lahat, nanghuli kayo, nanghuli kami, nakulong, paglabas, nakapagpiyansa, balik na naman. No? Okay. So, ang madalit sabi, ano ba ako kailangan pang gawin dito? In-apply ko na yung lahat ng nalalaman ko para maubos at mawala. Mahirap. No? Especially, Tanawan kasi, kala ng iba, maliit na bayan. Malaki ang bayan ng Tanawan. Ano usually yung problema sa kriminalidad sa Tanawan? Yung mataas, yung antas ng klaseng krimen? Well, number one talaga yung problema is drugs. No? Okay. Bago ako maging mayor, talagang medyo, sabi nga, kinukonsider ang Tanawan as crime capital of Calabarzon. Okay. So, hindi biro yung maging mayor ka ng ganung bayan. No? So, yung dinatnan ko problema, talagang malala. Kung baga sa sakit, cancer. Yung kultura kasi, dyan sa bayan natin, bayan ng Tanawan, kahit yung uso dyan yung siga no? Noong araw pa, sa buong Batangas, kinikilala yung mga siga-siga ng mga taga-Tanawan. Okay. Tapos naging sentro pa nga ng distribution ng drugs. So napakalaking problema yung aking dinatnan. So sabi ko nga, ano ba ang gagawin ko dito? So lumabas natin sa sari-saring idea. Teka, ginamitan natin yung ating kung ano man yung iniisip natin maaaring maging solusyon. Sa dami ng poser, I resorted to applying yung strategy na divide and conquer. No? Yung first kong in-apply dyan, pinag-away natin yung mga magkakompetensya sa negosyo. Aba, no? okay. So, Gangwa. Yeah. So, the purpose there, objective, is for them to cancel each other out. No? Parang mafia. Parang mafia. Maglaban-laban kayo. Total, who gives a damn? Ibig sabihin, alam ko namang mali yung ginagawa ninyo. So kung anong mangyari sa inyo, bahala kayo sa buhay niya, di ba? Sila nagpapatayan. Sila, nagpapatayan dyan. So ginawa nyo, ano nangyari? Maraming namatay. Oh. Nagpapatayan sila. Okay. Oo, so yung iba, kompetensya, yung alam nung malaking drug lord, no? Na merong mga puser na hindi naman sa kanya kumukuha. So, paano ginagawa nyo? Paano yung pinagagatong nyo? Kinausap natin through our people. Aha. Sabihin mo kayo ganun, ito yung ganyan, baka pwede, tulungan niya ako na mawala na yung mga yan. Tulungan lang mawala. Information doon sa kalaban. Siyempre. Akala niya, sa kanya lang pipid. Dito rin sa kabila, pipid ka rin. Siyempre. Away-away. Away yan. So, sino yung mas superior? So, yun ang mas malaki ang pwersa. So, maraming namatay? Maraming namatay. So, without me lifting a finger, sila nagpatayan. Yung iba dyan, namamatay dahil hindi nagbabayad. Pag hindi ka nagbayad, papatayin ka. Binabayaan mo na lang yan. Ano ba? How can you prevent that? Onsehan ang tao. Onsihan. Yung tipong nasisimula kasi yan, using gumagamit. Tapos gusto niya na para yung kanyang gamit, libre. Kukuha siya ng sobra sa kanyang consumption. Yung sobra, bebenta niya. Di ba? Ganyan yan Okay. So siya, parang nasasanay na gano'n. Ang binibili niya, sobra niya, yung sobra, binebenta. Yan. Hanggang sa lumaki, maya-maya, addict yan. So,
ay inaasahan mo bang maging honest yan sa business deal? Di ba? Hindi yan, hindi maging honest. So, hindi yan magbabayad. O, edi papatayan. Ayun. Ganun yun. Kaya maraming namatay dyan. Yun ang- Okay. Pag-usapan natin yung walk of shame. Kailan nag-umpisa ito? Well, sinimulan ko yan nung ang nakawan sa palengke ay araw-araw. Almost daily yan. Almost daily ang occurrence yan. Araw-araw, meron nag-report sa police na ninakawan sila. Hilong-hilo na yung aming public market administrator doon. Okay. Dahil parang nga nakawan, yung aming CSU, hindi naman nila mahuli dahil siyempre pumapasok yung pinakamahirap hulihin yung magnanakaw Okay. Kung kailan wala ka, tsaka papasok yan di ba? Correct. Ikaw ang binabantayan. No? Yung nagbabantay, binabantayan. No? At pagka medyo nalingat ka, yung papasok yan. Ang pinakamahirap na hulihin yung magnanakaw. So, nung ako yung nagsawa na, sabi ko, paano yan? May mga nahuhuli na dyan. May tuloy pa rin. May mahuling magnanakaw, ikukulong mo. Kaya may nagpipiyasa, yung mura lang naman ng piyasa. Siyempre, naipon na. May sindikato na. Yung sinasabi nila magnanakaw ng tuyo, akala yung ibang maawain. Sabi nila, kaya nagnanakaw dahil walang pagkain. Hindi totoo yun. Yung parang sindikato yun, nagnanakaw sila, tapos binebenta nila. Hindi pangkain ng pamilya. No? Hindi lang sa nagugutom. Oo, hindi dahil sa nagugutom. Talaga lang, yun ginagawa nila. Racket. Racket talaga, binebenta nila sa ibang bayan yung mga produkto nila. Tapos, yung pinaka-head noon ng sindikatong yun, addict din yun. So, nung yun mahuli, sabi ko, anong gagawin ko dito? Itong lokong ito, pagka ito, kinulong ko, may ipon ng pera to Magpipiyansa lang ito. Pagka nagpiyansa to, babalik to rin sa kanyang trabaho. No? Ano kaya kailangan? Siguro baka naman may sakali ka kahit ganito to, baka may hiya pa sa katawan nito. Ano? Okay. So siguro I wanted to touch on the sensibilities nung tao. No? Baka sakasakali. So ang ginawa ko, pinapasyal ko. Pinapasyal ko talaga doon sa loob ng palengke. May nakaratula na at sumisigaw siya. Ako'y magnanakaw. Patawarin po, nanghingi ng tawa doon sa ninakawan niya. From then on, tumigil ang nakawan. From then on, that was in March of 2014, wala nang nakawan. So sabi ko, mukhang effective yata. Then all of a sudden, may nangyari nakawan, pero malayo na. So, doon sa industrial park na. Mahihain din pala. May hiya din, may hiya. May hiya. Sabi ko, may hiya din pala. So, Kala ko sinasabi palagi, kawatan ka, walang hiya ka. Yung pala, may hiya pa rin. walang hiya. Kahit na yung pinakawalang hiya, may hiya pa din. May hiya pa rin. May hiya pa din sa katawan. Sabi ko, yun yang gusto ko i-touch na kahit na gano'n ka siguro yung kamag-anak. Yes. No? Pero, sabi ko, ano ba, what is good for my city? More or less, ito siguro yung maganda para sa siyudad ko. Kasi ang pinapangalagaan ko dito, yung buhay ng aking mga constituents. Right. No? Di ba? Hindi naman pwedeng ako alalahanin ko pa yung kahihiyan ng mga magnanakaw, ng mga rapists, ng mga pusher, no? At mga users. Yung ba iintindihin ko? Hindi na intindihin ko dapat. Ang iintindihin ko dito, kung ano yung dapat na maganda para doon sa aking bayan, para tumahimik. Okay, so paano proseso, Mayor? Halimbawa, meron kayong nahuling isang kawatan. Ang humuli yung inyong CSU kamo, Civil Security Unit ng Mayor's Anti-Crime Group. Mayor's Anti-Crime Group. Pag nahuli, pinarada, pag naparada na napaya, pakawala na? Hindi, turn over namin sa police. For the police to file the necessary Makukulong pa rin charge. siya? Makukulong siya. Di doble yun. Napaya na, makukulong pa. Ay, ano ba naman yung hiya? Di ba? Akala na marami, pag napaya na, Ipapawala na? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Part lang yun na ako. Because sabi ko nga, the conventional, of course, what is in the book, no? Is pag nahuli mo, file mo ng kaso, ikulong mo. Sabi ko, dinagdagan ko lang. Kasi sobra na Okay. Pagka sobra na isang bagay na hindi tumatalab yung traditional and conventional ways, palagay ko dapat you have to come up with something. Mag-improvise ka na. Improvise ka na dahil hindi na ako kung yung dati ang ginagawa mo, hindi rin nasusugpo. Okay. Yung krimen, paano gagawin mo? You have to come up, you have to improvise. Something that will work. Yes. Sa tingin ninyo. At so far, Mayor, nakakuha kayo ng maraming suporta. Nabasa ko yung mga Facebook comment
nakakuha kayo ng maraming suporta. Mas maraming sumusuporta kaysa kumukontra. Yes. Pero doon sa mga kumukontra, anong gusto niyong sabihin? Yung kanilang palaging pampitik sa inyo. Maliliit lang yan eh. Nasaan yung mga malalaki? Ayun nga, nakahina natin ko sa radyo. Ano daw bang gagawin ni Mayor Halili pagka nakahuli ng malaki, ng mayaman? Alam ko, wala pa kaming nahuhuling mayaman. No? Even users. No? Kasi napakahirap namang sabihin, mayaman yan, alam mo, gumagamit. Pwede mo bang hilahin lang yan? Oy, user ka, igukulong kita, papahiya kita, ipaparada kita. Mahirap yun kasi you have to prove first na siya ay user. How do you prove that? Ida-drug test mo. Di ba? But can you force anyone to undergo drug testing? No way. You cannot Voluntary do it. kasi yan. Voluntary yan eh. So, paano gagawin ko? As a mayor, pwede ko bang sabihin, uy, hihilahin ka dito ka. Baka aking napupulaan ng tao. Dahil mayaman ka, hindi kita pinaparada dito. Mag-drug test ka nga. I cannot do that. Pero yung mga Hindi pusher ng mga big time. So, yung mga pinaparada nyo, I understand, yun yung mga caught in the act. Yes, caught in the act. Right. Caught in the act. Sa pinaka... So, kahon na. Oo. Ngayon, wala pa ba kayo natitsyempuhan na big time na pusher? Yan ang mahirap talaga. Alam mo kung bakit? Nung nagkakapatayan dyan sa Tanawan, nag-alisan yung mga big time. Aha. Na totoo lang. Okay. Nag-alisan, nag-operate sila sa mga kalapit na bayan. Kasi may expose sila, mapapaya sila. Yes, mapapahinga sila. And then, we are after them. Hindi ko naman sila tinitigilan din. Yung alam nila that we are working really hard para talagang mawala sila. So, ang nangyari, nung nagkakabarilan na doon, nagkakapatay na, siguro naisip nila, teka, bakit yan ba nangyayari sa atin dito? Nagigirahan sila. Sila naglalabanan, Sila nagpapatayan. Sila. Siguro natakot na rin, lumipat na lang ibang lugar. Ayun ang masama doon. Hindi ko naman sila masusundan doon. At saka yung siguro, yung naiiwan dyan, naghiwa-hiwala yan Nagkawatak-watak yan. Nagpunta sa iba't ibang bayan. And yun nga, kahit na sinasabi ng mga kalapit bayan namin, yung mga mamamayan doon, si Mayor Halili nag-e-export ng drug pusher. Kasi umaalis umaalis sa Tanawan. Okay. Umaalis sa Tanawan, lumalabas. Ngayon, sinasabi nila, bakit daw hindi ako nagpaparada ng big time? And name me a big time pusher sa Tanawan. Wala naman sila dahil wala na Saka yung Lumabas mga pusher, maraming resources yun, maraming pera yun. Baka sa mga hotel exclusive subdivision, nagdidil yun. Mahirap kasi pag lumabas na ng Mabibilis boundary. yung mga kotse nila. Oo, mahirap May yun. habulin. At sabi nga, nakalampas na ng boundary, hindi ko na kayang habulin yan. No? Pero alam namin na nandun sa mga palibot na bayan. Nandun lang. Nandiyan sa Santo Tomas, nandiyan sa Lipa, Balbar. Nandiyan lang sila. Okay. Kumusta naman, Mayor, yung impact noon sa komunidad ng mga kriminal, if you will? Nakabawas ba yun? I would say, nakabawas doon sa Nakawan. Sa Palengke, I will cite in particular. No? Yung sa Palengke, yung Nakawan sa Palengke. Talagang total, walang Nakawan. Unimaginable na ganun lang pala ang gamot. Yun pala ang magandang formula. Since March 2014, up to now. Kahit interviewin mo yung mga nagtitinda doon, sabihin sa'yo, wala nang ganung Nakawan. Wala. Okay. So, it worked. It worked for thieves, no? Sa mga magnanakaw, nag-work yun. Ngayon lang naman ako nagpasyal ng mga pusher at saka user. Okay. Kay style ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao, nagbibigay siya ng warning sa mga pusher. Pag nahuli ko kayo, bantay kayo. Kayo, wala bang binibigay ng warning bago nyo sila pinaparada na pag nahuli ko kayo, paparada ko kayo? Iba ang aking style, Rafi. Lumagasim ako ng starting in 2014. Pinapadalan ko ng sulat ang lahat ng mga suspected na drug pusher sa akin. Okay. Nilista, pinapadala namin isa-isa ng sulat yan. So, delivered. Katulong natin ng mga barangay captain sa pag-deliver. Kahit kahit alias lang, kilala ka na. Okay. Kasi sa barangay, di ba? O si Pedro ganyan. Kahit walang apelyido, alam na. Kung sino yan, si ganito yan. Ayan. Sila nagdadala.
Yang mga yan, weekly yan, meron ako. Every Wednesday, may kinakapulong akong mga drug pusher at user na sa aming intelligence reports ay talagang involved sa drugs. Nagpupunta sila, kinakausap ko, pinapakiusapan ko na tumigil na sila. I'm happy to say, maraming tumigil. Okay. Pero meron ding matigas ang ulo na nagpapatuloy. Okay. Now, kayo po nagsabi niyo matigas ang ulo. Sabihin na natin, meron kayong hiniya. Nakasuhan, nakulong, nagpiyansa, recidivist, yung paulit-ulit pa rin. Yung bang makapal na talaga yung mukha, hindi na tinatablan ng kahiyan. What are you gonna do with them? Ayun, special ano yun. Bahala na ang Diyos doon. Mahala ng Diyos. Bahala na ang Diyos sa kanya. Hindi na Pagka ganun ipaparada. hindi na siguro. Bahala na yun. Mahirap na yun. Talagang hindi natitinuyan. Procession papuntang morgue. Bahala na ang Diyos. Alam ni Lord kung ano ang dapat doon. Oh, bahala na. Bahala na doon. I see. Okay. Kailan eksaktong araw nyo inumpisahan ito? Yung parada. Ayun, isa pangalawang parada pa. Pangalawa pa lang yan. Pangalawa pa lang yan. Yung after the election, di ba? After election. Ng resulta. Of course, doon sa nakita sa resulta ng election, I got more than 80% of the votes. No? So, ibig sabihin, marami nag-approve. Marami nag-approve sa aking mga ginagawa. So, siguro dapat i-continue ko lang. So, in-expand ko lang from magnanakaw, rapist, ngayon, pumunta sa puso, mga drug pushers, sa drugs. No? So, since nakita ko yung overwhelming support na binigay sa akin ng mga kababayan ko, sabi ko, itutuloy ko to, yung mga aking sinimulan. Kasi kung hindi nila gusto yung aking ginagawa, hindi nila ako iboboto. I agree. At bihira yung unprecedented yung more than 80% ng boto ay ibinigay sa akin. Ibig sabihin, pagod na yung mga constituent nyo sa talamak na krimen, paulit-ulit na ginagawa ng mga pusher, magnanakaw. So, until when are you planning of doing this? When is enough is enough? Hanggang siguro kung talagang ito'y hindi naman tumalab, no? Titigil ako. No? Tutuloy ko, gagawin ko ito ng gagawin. Ngayon, pagka napansin ko na hindi pala nagwo-work, so it is not working, I have to stop it. Ititigil ko dahil hindi pala nahihiya tuloy pa rin Ititigil ko na. Bahala na Diyos sa kanila. Okay. Tayo, siyempre, gusto lang natin, maayos yung bayan natin, di ba? So, wala bang style digong na hindi kayo nakuha sa santong dasalan, santong paspasan na? I will leave it to the police. Police na? But like I have been saying, ang police hindi naman kaya lahat. Imposible. Without the cooperation ng local government. Because, tinan mo, example ko sa iyo. Ang PNP namin dito sa Tanawan, ang mga intelligence officers nila hindi naman taga roon. Anong malalaman nila tungkol sa activities ng mga tao doon? Hindi naman sila taga Tanawan. But I have my own Mayor's Anti-Crime Group na talagang taga Tanawan. Kilala halos ang mga taga Tanawan. Alam nila kung sino ang gumagawa ng mali. So, without our cooperation, mahihirapan ng PNP. It will take some time before they can develop yung talagang concrete na basihan. Sasabihin na malalaman kung sino yung talagang mga walang hiya. No? Hindi kaya. So, ang sabi ko nga, yung pangako ni Mayor Duterte na 3 to 6 months, no? Posible yon. Kaya yung gawin. Kung nationwide, lahat makikisama. Lahat ng yung buong citizenry makikipag-participate, makikipag-cooperate, lahat ng local government executives, no, will coordinate, will cooperate, no. Kaya 'yun. Tingnan mo. Kung ako yung mayor, tapos meron ako diyang ako pa mag-aalaga ng mga walang hiya, ay huhulihin ba ng pulis yun? Di ba? Hindi naman nakilala. So, dahil nga, hindi naman taga rin nga sa bayan ko yung mga intelligence officers. Yung mga polis, kung saan lugar, hindi nila alam. Ngayon, kung ang mayor ay makikisama, makikipag-coordinate, at lahat ng mayor ay isang move, ubos yan. Tigil yan. Walang kaya ni President Duterte. Right. Dito sa inyo, nabanggit nyo kanina, umaasa din kayo sa intel, Yes. sa inyong pulis at sa barangay.
Now, paano niyo po malagagaranti na yung intel na natatanggap niyo ay tumpak at hindi yung ginagamit lamang nagsusumbong sa inyo because they have vested interest? Halimbawa, gusto lang mamera, magbigay ka ng pera sa akin dahil pag hindi ka nagbigay ng pera, ipaparada ka namin, nakahilera ka. Actually, Rafi, meron ng mga ganyan. Okay. May mga, pagka meron dumating sa aming reports, like sa akin especially, marami nakakaalam ng cellphone number ko. Okay. Itinetext sa akin kung sino doon sa barangay na yon, no? Ang mga gumagawa ng masama. Tinetext sa akin, no? Okay. Hindi naman lahat na yun na sinasabi ko, uy, gospel truth. Okay. Nasabihin ko, ngunit na itinext sa akin, yan na yun. No, hindi. Binababalidate ko yun. At May validation yan. Sino nagbabalidate? Kasama dyan ang pagtatanong ko sa barangay captain, sa mga kagawad doon. Ando sila. Sa mga BNS, yung mga BHW. So maraming involved. Maraming involved dito kasi nakuha natin talaga yung loob nung ating mamamayan sa Tanawan. Kaya maraming nakikipagtulungan. Hindi lang pulis, hindi lang kami yung aking anti-crime group. Hindi lang kapitan, hindi lang kagawad. Lahat halos. Because nakuha natin yung kanilang simpatiya. Okay. Nakuha na natin yung kanilang tiwala. Kaya nakikita naman nila na yung akin namang ginagawa ay para sa bayan din. No? Okay. So, may validation of information. Pagka may nagsabi sa akin, sinabi ng kapitan, naku, Mayor, kagalit lang kasi ni ganun yan eh. Kaya sinireport yan sa'yo, ganun, kagalit yan. Actually, yan eh, ano eh. Kagalit, Wala na umalis dito yan eh, umalis na nga yan eh. Oo. Oo, yun. Yung mga ganun ba, so nangyayari yun, tama yung sabi mo, na meron talagang darating sa information na hindi totoo. Right. Nagiging personal na dahil galit lang doon sa tao. So, Totoo yun. counter yun. Nakaka-counter ko yun. Kasi marami akong pinagtatanungan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Ay, Ganun yan. Oh, so may validation yan. Hindi ngunit dumating sa tinext sa akin o sa aking sa messenger, sa Facebook. Oh. Sabihin ko, yan na yun. Totoo na yun. Hindi. Hindi natin yun. Binabalidate talaga. Because it is important. Ang sabi ko nga, yung katulad nung sasabihin sige, bababaril natin yan. No? Pag lumakas ang loob ng pulis, baka yung sariling personal na nakagalitan niya, barilin niya, sasabihin niya, lumaban, drug pusher. Yun ang iniiwasan natin. Napakagandang katulong talaga yung pulis at talagang yung draconian measures should be adopted. No? Kasi nga, dahil napakabigat na ng problema. Pero, pwede rin ma-abuse. Kasi pagka, ayun, I've heard of the instructions of Mayor Osmeña sa Cebu na binigyan ng reward. I hope it's not going to be abused by the police. No? I hope it will not be used by the police just to get rid of their foes or enemies. Yan yung follow-up question ko sa inyo. Okay. Yung kay Mayor Tomas Osmeña, unique ito eh. So, sinasabi niya sa mga pulis, kapag kayo ay nakapatay at kung hindi kaya nasugatan man lang, may premyo. Pag hinuli nyo na walang sugat, hindi patay, walang premyo. Isa pa, doon sa mga sibilyan na mga kahuli at mapatay o masugatan, may premyo din. So, pulis, pwede kang pumatay, may regalo ka. Sibilyan, pwede kang pumatay, may regalo ka. Kami pambahala sa legal assistance. Anong reaction nyo dyan? It's prone to abuse. Okay. I think it's too harsh. No? Kailangan talaga doon, paano mo mapapatunayan na talaga palang drug pusher yung binaril? Dapat yan talaga meron kang talagang your own effort, your own men, gamitin mo para talagang ma-confirm mo na talagang totoo yun. Kasi buhay ng tao ang pinag-usapan dyan. Buhay ng tao yan eh. Hindi naman ganun basta lang yan. No? Na basta na lang nakusunadahan, binaril. Sasabihin ng pulis, Mayor, nabaril ko to, drug pusher to. Binigyan mo pa ng premyo. Yun pala, binaril pala niya. Kaway. Kaway lang. Boyfriend pala nung girlfriend niya. Personal. Personal pala. Di ba? And sabi nga, prone to abuse yun. Baka maligaw tayo. No? Kailangan kasi talaga dyan. The mayor has to have his own people. Okay. Para magbabalidate ng mga ganon. Kasi baka abusuhin. Kawawa naman yung mga taong inosente. No? Right. Pero okay lang sana kung puro lahat ng babaril at papatayan. Kaya drug pusher, okay lang yun. Dapat 100%. Not 100%, 101% sure. Na totoo. Otherwise, wala na. There will be lawlessness. Chaos. Yes, chaos. Okay, nabanggit nyo
ang mga tao na gagawa sa ganong klaseng programa ni Mayor Osmeña. And then in your case, dapat magaling sa Intel yung mga tao nyo, CSU, yung ginagamit Yes, mo. yes. So, where are these people coming from? Yung recruitment process mo sa kanila, sino-sino ba sila? Ano yung mga experience ng mga ito? Okay, yung mga tao ko, yung Mayors Anti-Crime Group ko, pinili ko yan. May mga references yan. Okay. Rekomendado ng kapitan, no? Rekomendado ng ganito na pinaniniwalaan kong tao. Hindi lang kung basta tanggap na tanggap. Aha. And then, nung tinanggap namin yan, pinatrain ko yan. May training. May training yan. Anong klaseng training? Training sila. Pulis sa PNPA, trainer din ang nagtitrain sa kanila. So kung ano yung training ng pulis, Yun baka mas higit pa. Kasi ito, pinaturoan ko pa ito ng sumakay ng mga motorsiklo. Aha. Kasi yung riders. Because remember that time, prevalent yung problema ng riding in tandem, di ba? Sa Metro Manila, ang daming napapatay. Sabi ko, simple lang yan eh. Ayaman-yaman ng Manila. Bumili kayo ng maraming motorsiklo. Mag-employ kayo ng maraming tao. No? Tapos i-station mo doon sa mga lugar na strategic. No? I-station mo doon. Naka-motorsiklo. Merong, they must be armed. No? So armed and to with assist radio. Yes. Okay. Armed. You know, armed. Alright. May radio. Ando sila sa lahat ng mga areas na wait a pwedeng minute. takbuhan. Can I interrupt? So, saan nanggagaling yung kanilang permit to carry? Sinong kumukuha? Sila? Or in-issuean ng city? CSU kasi, hindi ba't may mga baril naman ng mga city? Owned by the city government. Aha. They are allowed. So, emission order coming from? Of course, tas police, merong binibigay sila ng letter order, parang gano'n. LO? LO. Okay. LO and MO? MO. Okay. So, pag-aari ng city yung baril, tapos may tao ka, meron kang CSU, no? Kasi sila yung gamitin mo, i-train mo muna. Kasi baka yung CSU na pakaang-kaang lang, Yun. walang mangyayari doon. So, nung nangyari doon, Gaano katagal yung training program? hindi naman ganun katagal yun eh. Hindi naman ganun matagal yun. It lasted for about 18 days to 20 days, no? Continuous training yan. Okay. Meron kaming area doon na yung sa motorcycle riding, sa pagbaril, no? Tapos tinuturuan sila kung paano mag-apprehend ng tao, what to do pagka meron kang i-apprehend. Parang training din ng PNP. Ang additional lang doon is yung motorcycle riding. Kasi nakakatalon yung mga motorsiklo namin doon, kumbaga. Kaya nila yon na kahit may humps, bumps yan, speed bumps, lulundag sila dyan, kaya nila. Kasi yung mga binili ko mga motorsiklo, ideal for that. No? So, wala sa amin? Sila sa martial arts? How to... Meron din. Kung paano mo, kung pag tinutukan ka na ba, ano gagawin mo? No? to restrain magandang training. yung mga pumapalag na mga Magandang training nila. Kumbaga, trainer ng pulis ang kinuha namin. Kasi baka mamaya trainer lang ako hindi rin iba ituturo naman no? So yun, kailangan mong meron kang gano'n, sarili. Para hindi yung sinabi lang ng pulis na ganito, naniwala ka na, mayor ka eh. Baka mamaya, bolero yung pulis. Di ba? Nabola ka na, binigyan mo pa na reward. Yung palang pinatay, karibal lang pala niya. Yun. O kagalit lang niya. Di ba? Tulad sabi mo, magkaano lang sa love triangle. Yeah. Mga gano'n. Maraming ganyan, di ba? Pinatay. Mayor, mangulekta pa. Pinatay ko. Ito, drug pusher to. Pero mo, Yung pala, karibal sa pag-ibig. yung karibal niya sa babae, napatay niya na pinremyahan mo pa. Pero in fairness to Mayor Osmeña, I'm sure meron din siyang mga pamamaraan para masiguro na yung mga info binibigay sa kanya, tulad sa inyo, meron siya siguro check and balance din na tumpak. Dapat. Hindi dapat mawala yan. Dahil pag wala yun, mag-relay ka na lang sa PNP. Hindi pwede yun. Kasi mayor ka eh. Civilian ka naman di ba? Dapat you have your own people. So dapat very trusted mo, niya, yung kanyang CSU. Definitely. Kahit, kasi pagka yung police gano'n, pagtaas CSU mo wala pa rin loyalty sa'yo, mahirap yan. Paano ka na? Hindi baka gumawa ka nagbibigay ka ng reward ang pinapatay na pala, hindi naman masamang tao. Mahirap yan. Yun ang sinasabi ko lang na prone to abuse. Okay. Pero kung meron kang mga safety nets in place, yung ganong mechanism, po pwede. So far, sa inyong experience, wala pa bang mga tauhan nyo sa CSU na ng abuso? Meron akong inalis.
Okay. Yung pala, na-involved na rin. Kasi sa primero, maayos. Ano? Kamala-mala mo because hindi naman malalaki sweldo niyan eh. Eh, mala-mala mo. Yung pala, pagka nakakahuli ng drugs eh, baka kumukuha na. Ayan, mga ganon. Tapos recycle. Nire-recycle. So, hindi lang, yun yung sinasabi ko na kailangan may political will ka rin. Hindi ngunit tao mo, tapos gumawa ng kasalanan, hindi mo natatanggalin. Prepared ka doon. Na pagka may gumawa ng mali dyan, tatanggalin mo yan. Tanggalin mo. Dahil pagka hindi mo tinanggal yan, nakakahawa yan. Pagka mayroong isa o dalawa ka sa tao, sa grupo mo, na gano'n ang ginagawa, tapos nakakalusot, at nalaman mo na, tapos hindi mo pa tinanggal, ay hawa-hawa na yan. Ay wala na yan. Yun ang distraction ng organization. Okay. Halimbawa, meron kayong nahuli na pulis na nagnakaw o nag-pusher. Kaya nyo bang isama sa Walk of Shame? Ako Rafi. I know. At kung gagawin yan, sir, excuse me, at kung gagawin yan, siya ba'y naka-uniforme? Tanggalan yung uniforme. Tatanggalin ko muna yung badge niya siguro. Amos na kayo tao kahit pulis, ipinaparada ko. Eh so far naman, may cleansing ako eh. Sa pulis, sa PNP, sa hanay ng PNP, nung pag-upo ko, ang dami ko pinaalis. Pinaalis ko talaga. Siyempre, hindi mo naman immediately malalaman. Eh. So, it took some time. Yung iba, no? Nung malaman ko. Pero hindi naman nagtagal. Kasi, matunog naman yung balita dyan. Eh. Malalaman mo kasi meron ka rin mga informers. Eh. Yung mga informers ko, ite-text sa'yo, Uy, Mayor, yung pulis mo yan, dito yan, ganyan. Ganyan yan. O, yun lahat na yun, pinaalis ko. So, I am now proud in saying na malinis yung PNP ng Tanawan. That's good. Oo. Pero Mayor, minsan, nabasa ko sa Facebook, meron daw pulis na inaresto nyo. Kayo mismo umaresto, nagpaputok. Ano nangyari sa pulis na yun? May kaso siya. May kaso siya. Hindi ko sa pinatawad. As a matter of fact, kapinsan buo pa nung isang konsihal ko yun na inaanak ko sa ano. Buti hindi inarbor. Hindi inarbor. May nag-try Oh. na mayor sa kabila. Sa kabilang na inayos ako. Hindi ko pinagbigyan. Sa Tanawan kasi hindi uso ayusan. Hindi uso ang aregluhan. Walang aregluhan. Kung nung araw, I don't know if you're familiar with Tanawan, yung sa siyudad ng Tanawan, diyan nung araw, yung paputukan ng barel. Hindi ba problema yan sa NCR? Ay, yan nababagsak ng bala, namamatay. Sa Tanawan, usong-uso yun. Na may berde yan, may nagkantahan, bang, 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 bang. Di ba? Nag-iinuman lang, nagkatuwa, bang, 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 putukan, parang may gera. Sabi ko, pagka ito, pinabayaan ko to, parang, is this one of the signs na walang batas na umiiral. No? So, ang ginawa ko, pinaano ko, ang tigil ang putukan. Okay. Akala ko nung sabi ng iba, mahihirapan ka dyan, Mayor. Hindi mo kayang patigilin ang taga-Tanawan. Dahil sa kultura yan, talaga mahilig sa baril ang taga-Tanawan. Sabi ko, susubukan ko lang. Dahil sino ba naman ang may gusto nung nakakadinig ng putok pataas, anytime babagsak ka sa ulo, pwede ka mamatay. So, paano nyo napatigil? Napatigil nyo ba? Ay, pinakulong ko. Basta na may nagpapaputok, pinapapuntahan ko ng SWAT. Pagka yung isang grupo, may puputok, alam na naman, identified naman doon sa gilalin-salin sa grupo na yan. No? Merong hindi aamin. Ay, siyempre, bawal dyan na magturuan. Alam mo, lalaki, di ba? Ayaw magturuan. O lahat kayo, dala. Lahat ng nasa grupo na yan, dadalhin ng SWAT. O pagkatapos, dadalhin sa presinto. Tapos dadalhin sa, for paraffin test. Mainit yung. Lahat sila, yung mga walang kasalanan, abay nadadamay. Isa lang ang nagpaputok, damay yung 10. Edi nakita nila, hindi pala tayo nagbibiro. Okay. At kahit na sino, kahit kapitan, Konti na lang Mayor. Ano ang gusto nyong mensahe sa CHR na pinag-iinitan kayo ngayon? Well, sa CHR, sabi ko nga, trabaho nila yon, gawin nila. No? Ngayon lang, sinasabi ko, dapat na maunawain nila na hindi lahat ng bayan sa bansang Pilipinas, hindi lahat ng city, ay pare-pareho. Na pagka in-apply mo itong ganitong sistema, ay mag-a-apply dito at magiging mabisa. At sa kabilang bahay, sa lahat na ganon. Hindi Mayroong bayan talaga na iba ang kultura. No? Kung maraming siga dyan, maraming dyan na matitigas ang ulo, ano gagawin mo? So, nasubukan ko na yung maraming paraan. At ito yung huling baraha, kumbaga.
Huling baraha. Huling baraha to na subukan ko naman na i-touch yung yun. Kung ito'y tumalab, edi tutuloy natin. Thank you. Okay? Pag Thank you. hindi- Pag hindi, edi hindi na. Titigil ko na yan. Titigil Hindi mo pala na. mabisa eh. Di titigil ko na. Di nanalo yung mga kriminal. Wala Ito nga sila. ibig sabihin si Mayor Duterte na bahala ron. Papabayaan mo na. Ipapaabaya ko na sa sige, bahala kayo. Ayaw niyo sumunod sa akin. Sige. Akala ko may follow-up. Pagka ayaw mong tumigil, makapal na mukha nyo, hindi na kayo talagang tinatablan, may kasunod yun, follow-up. Walang ganon. Bahala ng Diyos doon. Really Bahala was na yun. Si Lord na bahala. Kung kunin ka ni Lord, Aha. thank you. Thank you, Lord. Di ba? Nabawasan ng walang iya. Nuggets ko na. Okay. Baka, pag upo ni Mayor Duterte, di ang mga local government executives din sabi, pwede, gusto ni Presidente, ganun. May balak ba kayong tumakbo sa national position? Wala. Pan-local lang ako. Okay lang ako sa Malay local. nyo, baka sumikat kayo tulad nangyari kay Duterte sa ngayon. Pinag-usapan na kayo at marami na kayong supporters Marami na kayong supporters. Oo nga, pero that will not be enough to convince me to run for national office. I don't even entertain it. Wala. Anong mensahe nyo sa inyong mga kritiko? Sa mga kritiko ko, you are all entitled to your opinion. Hindi naman ako nagagalit sa mga nagtutulig sa akin. No? Dahil sa paniniwala nila, mali yung aking ginagawa. Paano ko i-correct yun? Hindi ko pwede i-correct yung kanilang paniniwala. Yun ang kanilang opinion. You are entitled to your opinion. Thank you. Yung sa mga pumupuri at nagsasabi, ina-appreciate nila yung aking ginagawa. Maraming salamat. Doon sa may ayaw na tinutuligsa, okay lang po. Okay lang po. Pasensyahan nyo na. Ito lang po ang naisip ko na talagang para magpatino sa bayan ko. Sabi nga bilang mayor po, tungkulin ko na ayusin yung bayan ko. Okay. Nabasa ko sa YouTube, nakiusap kayo kay Robin Padilla na wag na ituloy yung pagsasabuhay ng isang preso sa loob ng bilibid na drug lord. Ano naging tugon ni Robin? Walang tugon, pero hindi niya itinuloy yung plano because he announced that he would make a movie out of the life of that person. No? Ako nabagabag Kasi si Robin Padilla, ang daming taghanga. Di ba? Ang daming taghanga. Ako nga hanga sa kanya. No? Ngayon, kung siya ay magpo-portray ng buhay na isang ganon, na nung nasa labas, nung hindi pa nasa bilibid, ay may mga masamang ginawa, at nung napasok sa bilibid, ay nakapag-enjoy ng kanyang stay sa bilibid, no? Nagkapera pa, naging big time pa. At pag yun ang ginawa mong role model, ano na mangyayari sa kaisipan ng mga kabataan? Ano mangyayari? Ano isipin ng tao? Ganun pala. Yung pala, pagka nakulong pala ako, pwede pa akong maging mayaman. Pwede pala akong maging sikat. So, yun ang magiging role model. And it's a good thing. I don't know kung baka hindi mo lang napanood ni Robin yun, no? But Nakarating kay Robin natin. Okay. Sige. So, salamat, Robin. Thank you very much sa Idol. Salamat at pinakinggan mo yung aking pakiusap. Sabi nga ng iba, bakit naman nyo si Mayor Halili, tanawan mayor lang pinapakialaman pa yung gano'n. Ano po ako iniisip ko hindi lang yung taga-Tanawan. Iniisip ko lahat ng kabataan natin, mamamayan ng Pilipinas. Hindi lang ang mga Tanawenyo. Kasi kung nangyari yon sa dami ng taong humahanga kay Robin Padilla, sasabihin niya parang true to life na yun. Pwede na yung, gayahin na natin yan. Si Robin yun. Ang nakikita naman nila, hindi yung ipinoportray na karakter Ang nakikita nila, si Robin na ina-idolize nila. Okay. Edi yung magiging hero. Di ba? Pagka naging hero, tutularan. Yun. Role model. Yun ang ayaw kong mangyari. At salamat. Ako'y hanga kay Idol. Kung napanood mo pala at you heeded my call, thank you, Idol. Thank you. Okay. Last question. Kayo po ba'y nakapatay na ng kriminal? Wala, hindi ba? Wala. Hindi pa, wala. Galit kayo sa kriminal, galit kayo sa pusher. Wala kahit na isa. Wala. Si Digong at least may pahayag. Hindi. Si Mayor Osmeña may pahayag tungkol yan. Siyempre, from Mayor Halili, ngayon, kilala kayo. Maraming nanonood. All ears sila sa all eyes.
Ulitin ko, nakapatay na ba kayo ng kriminal? Kriminal. Wala. Wala. Ibig sabihin kayo pinakamabait sa lahat ng mayor. Siguro kaya mo naman magpatupad ng batas na hindi na ikaw ang kailangan personally na pumatay. Kaya mo Hindi yan. ikaw kailangan ang person na pumatay. Hindi mo kailangan yan. Kasi of course, there was a time. Ito, pinagsisisihan ko. Ito, naihingi ko na ng tawad dun sa pamilya nung aking nabaril noon. But that was long time ago. Kriminal. Hindi siya kriminal eh. Kaya nga, shooter ako, Rafi. Ano? May medalya tayo may mga medals tayo sa pagbaril eh. No? Okay. But then, nung makabaril ako, ng anak pa ng kaibigan ko, dahil hindi ko kilala, What happened? napatay ko. Bakit? Dahil pinagtulungan yung kasama ko. I thought they would kill him. I had to defend my friend. So, nabaril ko. 3 sana yung babaril nyo, except 3 yung nagtulong. Nagtulong-tulong, no? Dala siguro ng kabataan, ano? na pagtulungan nila yung kaibigan ko. So, I had to defend my friend. Na baril ko yung isa. Na yung pala, anak noong aking isang kaibigan. So, from then on, hindi ako humipo ng baril. Ano nangyari sa kaso? Hindi na nag-file. Ayun ang hinihahanga ko rin sa aking kaibigan, sa pamilya ng kaibigan ko na yun. Hindi sila nag-file ng case against me. Kasi alam nila na kung kilala ko yung kanilang kapamilya, hindi ko babarilin. Buti hindi ito ginagamit ng mga kalaban niyo sa politika. Ginamit. Dinagdagan lang nila na ako daw dahil ako daw yung nagsasyabu. Kaya dinagdagan. Siyempre, may flavoring. No? Oo. But then, kahit alam Buti mo, hindi kumagat yung mga... hindi naman naniwala ang tao dahil kita nila ang pagkatao ko. Hindi naman ako gano'n. I can be pilyo, no? Kasi bata pa tayo, medyo pilyo na tayo. No? Hindi lang naman yun ang nabaril ko. Well, hindi nga kayo siguro killer, Mayor, pero chicks killer siguro kayo. Baka yung asawa ko nanonood. Pwede. Hindi na ano yan eh. Parang katulad mo rin. No? Pero ako may... Maporma kayo. Imposible. Walang lumalapit sa inyo. Umaligid-aligid na chicks dyan. Isa lang ang masasabi ko, Rafi. Wala kahit isa mang taga-Tanawan. Pero tagalabas meron. Meron. Ayun. At least sa labas. Okay. Okay. Umamin siya. Sabi niya, tagalabas daw. Meron siyang kaibigan. Ay, kaibigan lang naman pagkasabi pala eh. siguro. Diba? Okay. Pala kaibigan lang naman si Mayor Halili. Ayun. Ayun, marami tayong na-discover sa kanya din. Pero maganda yung walk of shame. Dahil meron nga talaga mga magnanakaw na tinatabla ng hiya at tumitigil. And effective and overwhelming yung support ng kanyang mga kababayan at sa iba pang mga lugar Yes. na pumapabor. Pero kailangan, maganda yung sinabi niya, yung mga gagamitin niyang mga taga-CSU para ka-counter kung talagang tama yung mga sumbong, mag-validate, mapagkatiwalaan. Correct. At gusto niya yung consistency Yes. nung kanyang ginagawang kampanya. Pero ang sabi Against niya, crime. lahat naman daw na wino-walk of shame. Oo. Right. Pero meron din daw yung hindi caught in the act na napapasama. Basta, talaga, yung mga recidivism Yes. na siguro din, yung mga Hindi, basta paulit-ulit na. sinabi halimbawa ng chairman o ng CSU niya na yan ay paulit-ulit na pusher, Ayun, pinadala ng sulat, hindi pa rin tumigil, positive. then isasama yun sa walk of shame at mapapahiya. At epektibo. Well, para sa atin na anti-crime tayo dito minsan, ano man yung paraan na epektibo na makakapagpatigil ng kriminalidad, lalo na sa droga, okay tayo dyan. Pabor tayo dyan. Wala tayong pakialam sa mga human rights na yan. Kasi yung human rights, ang iniisip lang nila palagi, sorry mawalang galang na sa inyo sa mga taga-human rights, yung kapakanan ng mga kriminal, paano naman po yung kapakanan ng mga biktima? Kasi tayo sa kapakanan. Especially in droga. Ano bang nagagawa ng droga? Crime, krimen. Doon sa mga biktima ng mga, di ba? Lulong yan. Correct. Di ba?
So hayaan mo lang kung mangkamatay yung mga drugista na yan, mangkamatay yung mga At pusher na least yan. mawalis yung mga salot. Yes. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.